may katapusan ng lahat. Opo, naniniwala po ako riyan. Tatay niya nga, 20 plus years eh. Ito, 6 years lang to eh. Pagtiyagaan na natin. Bag powerful na lang. Ganito na ba kahina ang taong bayan? Bakit dati kaya nating magpatalsik ng presidente? Ngayon kahit ilan yatang people power, wala nang epek. Alam mo, William King, ito ang sitwasyon natin, no? Sa unang dalawang people power, baka nakakalimutan kasi natin na hindi lang po yan people power. Yung nangyari po noon sa EDSA 1 at EDSA 2, may mga kumampi pong oligarko sa mga lumaban sa pamahalaan. Okay? May mga kumampi pong mga oligarko. So yung panahon po ni Cory, yung mga Makati Business Club, dami, 'di ba? Meron pong kumampi diyan. Panahon po ni Erap, nung pinatalsik po si Erap, ganun din po may mga oligarko. At isa pa pong factor na hindi pa po natin nakikita ngayon, may mga bumaliktad na active military. Sila Gringo Honasan, sila Fidel Ramos, yung mismong Secretary of Defense o Minister of Defense na si Juan Ponce Enrile, sila po mga unang bumaliktad eh, di ba? Kaya meron pong ganun na factor. Dito naman po kay Erap, yung mismong AFP chief na si Reyes, General Reyes, ang bumaliktad. Dito po sa atin, talagang Duterte lang po to. Duterte at mamamayang Pilipino lang po yung tunay na lumalaban. Halos lahat kakampi na nila, pati po media. Ano rin natin malaking bahagi rin po yung media nung EDSA 1 at EDSA 2. Marami pong media man na kumampi talaga sa mga nagpe-people power. Ngayon po talagang solid. Yung mga maliliit na media lang po tulad ng SMNI, Net25, yan lang po yung medyo nakakasama ng taong bayan eh. Kaya solid po talaga ngayon. Solid yung mga oligarko. Sa tindi po kasi ng ginawa sa kanila ni Tatay Digong. Hindi po nila makalimutan si Tatay Digong na si Tatay Digong lang po ang presidente na tumalo sa kanila. Wala pong kahit po yung sinasabi ng pinakamatatapang na presidente before, wala pong kumanti sa mga oligarko. Ayaw na nilang maulitan sila ng isang panibagong Duterte. Yun po yun. Talagang kaya mahirap po talagang ipanalo yan. Bayad ang AFP? Hindi naman po. Kasi talagang ganun eh. Hindi ako naniniwala na yung lahat po na makasundalan. In fairness po, ito nga, mga sundalo itong mga lumantad, mga dating sundalo. Maletagang black, mga kups na magnanakaw. Pag-asa na lang natin, people power talaga. Mahirap pong asahan yung people power eh. Ang asahan po natin, yung power po natin sa balota. Mga magnanakaw ang 13 senador, mga puppet ni Ngagba. Congrats sa mga maleta, senator. Tuloy ang kubra ng maleta. Pustahan tayo, wala nang matinong flood control project na investigation. Wala na nga nakatakdang investigasyon, di ba? Meron ba sinabi si Tulfo na mag-iimbestiga pa? Wala na. Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Bongo attend special session. Just in, Senators Amy Marcos, Rodante Marcoleta, and Bongo are now in the Senate plenary for the special session. Tapos na po eh. Tapos na po yung butuhan. It's either tatanggapin mo ang katotohanan na sila. Hindi naman po dapat na yung Senado mag-suffer eh. Kinakailangan nila nariyan para ilagay sila sa committee. Lalo na si Marcoleta. Kasi katulad niyan, kung totoo yung sinabi nito na umaten sila, pag hindi pa rin nila binigyan niya ng committee,
Talagang mga sutil lang sila. Sinong mas traidor, si Quezon o si Joel Reyes Sobel? Si Joel Reyes Sobel, ano naman po, kahit naman, iba po kategorya niyan. Hindi po ng hudas yan. Tapat na tapat nga sa amo niya. Ay sure sa 2028, sa kanila ang COMELEC or either mag-con-as palabo ng palabo na yung liwanag. Kung tayo po na naniniwala sa mga Duterte, hindi tayo maniniwala sa na kaya nating ipanalo yan, sino pa po maniniwala sa atin? Di ba? Yun po yun eh. Pag ang tao po, ang pinakamalaki pong pagkatalo ng isang tao kung siya po ay nawalan na ng pag-asa. Yan lang po, pag ikaw tao ka, nawalan ka na ng pag-asa, wala ka na. Kaya wag pong defeatist tayo. Kasi pag nawalan, para saan itong mga pinaglalaban natin? Kung sasabihin lang natin, di naman na tayo. Anong tendency mo? Matutulog ka na lang. yun eh. Hindi ba? Magtotohanan po tayo. Hindi po pwede na i-menos po natin yung kakayahan natin. Given na si BP Sara nangunguna sa lahat ng survey, pati survey nila. Survey na nila, nangunguna pa rin si BP Sara. Tapos tayo ang susuko. Sila ang putya 1% pero tuloy lang ang laban. Anong kinakailangan yung gawin para magkaroon kayo ng pag-asa? Hindi naman po tayo hopeless eh. Hindi po tayo hopeless lahat. Number 1 nga si BP Sara. Paano tayo magiging hopeless dapat? Hindi po ganyan ang magandang attitude natin. Kung inaapi ka na nga, dinadayok-yok ka na nga, tapos sasabihin mo, wala na kami magagawa. Ganito na lang kami. Kasi ayaw nila mag-people power. Ayaw na rin. Hindi po ganun. Huwag po kayo maging hopeless. Sila po, yung kalagayan natin, pangarap lang nila yan. Pangarap lang nila na yung maging number 1 yung kanilang gustong manalo na presidente. Bukang bibig nila. The woman to beat is BP Sara. Kung kayo po mapanghinaan, number 1 kami pero mukhang tatalunin kami, hindi po ganun. Hindi po ganun lumaban sa buhay. Tinitiyak ko sa inyo ngayon, lumalaban kayo sa buhay. Pinanganak kayong mahirap. Pag isinuko nyo yan, mahirap akong pinanganak, mahirap na ako mamamatay. Wala na talaga. Yan po yun. Pag nawalan po kayo ng pag-asa, yung nagsabing wala na siyang pag-asa, baka nasa abroad ka ngayon o malaki ang kinikita mo o kumikita ka ng maayos. Diba? Dahil sa iyo yan. Dahil nagsumikap ka, hindi ka nagpagupo. Bakit ikaw naging balimbing? Hindi po ako bumalimbing kahit kailan. Dahil po ako Duterte, nung nagsimula po ako, Duterte na ako. Nagsimula ako mag-vlog, Duterte na po ako. Never po ako na bumalimbing. Putya, ako pa tatawagin yung bumalimbing. May mga nag-isko nga, hindi nyo sinasabi ng bumalimbing. Ako po, Duterte. Nagsimula ako, Duterte na ako. Nabudol kami dahil Duterte ko. Binoto namin si BBM dahil Duterte kami. Naniwala kami. Sorry na nga na sorry si Inday. Hindi po ako bumaliktad. Ang tagal na po niyang issue na yan. Kailan nyo magbigay po kayo ng isang video ko. Maghagilap kayo ng isang video ko na binabanatan ko mga Duterte. Hindi na ako mag-vlogs kahit kailan. Wala, never. Never ko po na binanatan ng mga Duterte. Kaya sasabihin nyo, ako bumalik, ano sabi niya? Ako raw bumaliktad. Putang, kailan ka ba nanood sa akin at hindi mo alam na ako ay
Ako ay Duterte all out. Matagal na po nila ako sinasabihan na hindi ako Duterte. Hindi ako Duterte. Eh, sino yung nagsasabi sa akin na hindi Duterte? Iba, hindi sinusuportahan si Inday Sara. Ang sinusuportahan, ibang kandidato. Anak ng tinapay. Bago nyo sabihin na bumaliktad ako, patunayan nyo muna na bumaliktad sa mga Duterte si Inday Sara Duterte. Dahil wala po akong sinuportahan kundi mga Duterte. Buhat nung ako ay naging political vlogger. Hindi pa nga ako political vlogger, Duterte na ako eh. Kaya tigilan nyo na yung mga pauso nyo. Isa lang naman hamon ko sa inyo eh. Maghanap kayo ng vlogs ko na binanatang ko ang mga Duterte. Titigil na ako sa pagbablog. Yung mga totoong bumaliktad, puta, yun ang ayaw nyo sabihin bumaliktad. Tagal ng issue yan. Sa 2028 election, delikado tayo dyan. Hawak na nila lahat-lahat. Eh, delikado tayo pag may mga utak po tayo na palasuko. Pero kung ang utak po natin, palaban. Si Marcoleta nga, huhulihin na eh. Palaban pa rin eh. Tayo, number 1 ang bata natin. Number one si BP Sara. Tayo pa po yung nanlalambot. Kawawa naman tayo, hindi tayo mananalo. Putya, yung 1% nga eh. Ang laki ng pag-asa niya manalo. 1% lang siya sa Sarbi. Eto lang po, tanong ko sa mga nagdududa po. Natalo na po ba yung mga Duterte kahit saan eleksyon? Ibig ko po sabihin ng mga Duterte, si Tatay Digong, si BP Inday, si Baste at saka si Pulong. Natalo na po. Marami na kasing Duterte. Baka may natalo na mga Duterte hindi natin kilala. Yung non-Duterte, yung first family, natalo na po ba sila? Kahit kailan? Sa anumang eleksyon? Mahirap pong dayain yung landslide. Ayan ang pakatandaan nyo. Mahirap po mandaya ng landslide. May kaya ka lang dayain dyan ng konti, pero hindi mo kayang dayain yung landslide. Kung landslide, puta, lahat ng rehiyon. Alam nyo po, Visayas, Mindanao at NCR. Si BP Sara, iniiwan yung kalaban. Tapos sa rest of Luzon, konti lang ang diferensya. Ganun nyo po titignan yun. Hindi pwedeng madaya kung landslide. Puta, talagang lahat yan. Lahat na ng presinto. Per present na, dugasan yan. Hindi na po yung konting twitch lang. Hindi po ganun. Kahit po sinong mandurugas. Yan lang po ang tanong ko sa inyo eh. Nadaya natalo na ba ang mga Duterte? yun kasi iniisip ninyo eh. Ganito po kasi pag ganyan kayo mag-isip. Ganito kayo mag-isip. Puta, matatalo naman si BP Sara kahit na, umulan. Tangina, kahit bumoto ko, hindi naman mananalo si BP Sara. Dahil dadayain lang. Putya, yung mga yung mga kalaban natin na 1% lang. Umulan. Oh, para to kay kay Risa Ontiveros. Wag po kayong panghinaan. Kasi pag nanghina kayo, kawawa po ang mga Duterte sa atin pag tayong lahat nanghina. Tandaan nyo, nakakulong yung tatay, laban pa rin. Pwede na nga silang sumuko eh. Pwede na nga silang makipag-deal kay Marcos eh. Di ba? Mahirap po yung sinasabi nyo na dudugasin pa rin po siya. 90% ng boto kay Inday, paano mo dudugasin yun? Babalik ta rin mo lahat?
mananalo sa Mindanao si Risa Ontiveros. Halimbawa po si Risa Ontiveros. Ganito po yung iniisip nyo. Para manalo si Risa Ontiveros, kinakailangan niya manalo sa Mindanao, kinakailangan niya manalo sa Visayas, kinakailangan niya manalo sa Metro Manila, kinakailangan niya manalo sa lahat ng lugar. Imposible. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kinakailangan bawat presinto manalo siya. Imposible. Paano gagawin ng mga mandurugas na 90% si BP Sara sa boto sa Mindanao? Paano nila yan babaliktarin na mananalo si Risa Ontiveros sa Mindanao? 90% ng boto kay BP Sara. Makikita ng mga taga Mindanao. Puta, sa probinsya namin, 80%, 20% lang si BP Sara, 80%. Di ba kalokohan? Yun yung sinasabi ko sa inyo, landslide. Imposible mo yung dayain dahil pwede po yan kung ang gagawin nila lahat na lang ng tao. Ganyan lang, talo pala kami. Congratulations. Pag ganun na lahat ng tao, hindi naman eh. Matitino pa rin tayo. Pag ganyan na tayo lahat, congratulations. Talo kami. Para tayong si Sendanya. Lahat. Hindi ako papayag na ganun kayo. Ganun kayo mag-isip. Hindi Brian. Hindi po pwede yung ganyang pag-isip. Lumalaban tayo eh. Ano na lang kung, kunwari, si BP Sara, nung nakulong si Tatay Digong, ganyan, na makikiusap na lang siya na, sige, tatahimik na kami, hindi na kami lalaban. Tandaan nyo, nagsimula yung lahat nung lumaban na po si Tatay Digong. Sayang naman, yung mga sakripisyo ng lahat ng tao. Tapos sasabihin nyo lang kasi, dadayain lang kami. Hindi po nadadaya pa yung mga Duterte. Ibig nyo ba sabihin, gusto ng mga tao kay Duterte noong araw pa? Hindi naman eh. Laban lang. Laban kayo. Para akong coach ng basketball eh. Pitang hina ka. 10 lang yan, no? 5 shoot lang yan. Hindi nga tayo tambak eh. Kung yung tambak ka nga, maniwala ka pa sa sarili mo, makakahabol ka pa eh. Eto, tayo lamang eh. Alam mo yun? Kayo yung nag-give up, putan layo-layo ni BP Sara. Tayo yung mag-give up sa laban. Sila yung gumagawa ng paraan para mapabagsak si BP Sara. Dapat nga tayo, wata-wata lang tayo. O, kita nyo, gagawan nyo na naman ang paraan niya. Hindi naman yan yung laban natin eh. Yan ba yung laban natin? Senate presidency? Hindi po yan yung laban natin. Ang original na laban natin, mairaos natin to si BP Sara at nang tayo magbago yan sa 2020. Thank you to niya yan, yung sa plunder na yan. Talaga naniniwala ako na anytime pwedeng hulihin si Marcoleta. Kung wala tayong gagawin, okay lang yun. Nakita nyo ba na lumalaban pa rin? Kunwari, sinasabi nyo, ganito po yung attitude. Sasabihin nyo, kayang gawin ng lahat. Tama! Kayang nilang gawin ng lahat. Pero si Bato ba, hindi siya lumaban? Lumalaban pa rin si Bato hanggang ngayon. Diyan kayo kukuha ng inspirasyon. Humiga na lang si Bato at wala na tayong pag-asa kasi gagawin nila ang lahat. Hindi. Gawin yung inspirasyon si Bato. Kahit mahirap, lumalaban. Kasi, ibig nyo sabihin, susukuan natin yan. Sila nga ang isip ng isip, paano tatalunin si BP Sara eh.
O di ikaw, nakaset na pala sa'yo, bakit ka pa lumalaban? Alam niyo po, kung ayaw niyo nang lumaban sa buhay, ikaw ba lifelines? Ikaw ba ano ka ba ngayon? Hindi ka ba lumalaban sa buhay? Ano ka ba ngayon? Gupong-gupo ka na ba? Nakaupo ka na lang ba sa isang sulok? Tinitiyak ko sa iyo ngayon na ikaw ay tuloy na naghahanap buhay. 'Di ba? Bakit? Kinakailangan lumaban eh. Mahirap po. Ito po yung laban natin araw-araw. Mahirap po. Tumataas ang presyo ng bilihin. Mababa sweldo. Tuloy lang. Baka nasa abroad ka ngayon para mas mapaganda mo yung buhay. Hindi ka naman sumuko eh. Kayong mga nagko-comment, maging refleksyon kayo sa sarili nyo. Tanong ko sa inyo, sumuko na ba kayo sa buhay? Mayayaman ba kayo? Hindi, kayo na lang. Ano nyo kasi? Inaano nyo kasi yan eh. Yung lahat kasi, sinasabihan nyo, ninenegan nyo yung sarili nyo. Tanong ko sa inyo, sumuko na ba kayo sa buhay? Kayong mga nagtatanong na nagsabi na wala na tayong magagawa dahil kontrolado na nila eleksyon. Actually, tayong mga mahihirap, tinitiyak ko sa inyo, kung hindi man kayo mahirap ngayon, galing kayo sa hirap. Kasi yung itsura na to, hindi pang mayaman to eh. Hindi ako panonoorin na mayayaman. Pwedeng dati kang mahirap na nakakaginhawa ko na ngayon. Ang tanong ko sa inyo, kung nagsimula kayong mahirap, sumuko ba kayo? Mas mahirap pong gapiin ng kahirapan kaysa sa eleksyon. Lalo na kung ikaw ang number 1 sa haba ng panahon na paninira kay BP Sara, siya pa rin ang number 1. Pati sa survey nila, number 1 pa rin si BP Sara. Ang tanong ko sa inyo, personal, kasi iniiba ninyo eh. Sumuko ka na ba? Brad o sis? Sumuko na ba kayo sa laban ng buhay? Kung kayo kaya nyong lumaban, igapang yung mga pamilya ninyo. Eto, hindi naman tayo involved dito eh. Pag sumuko na mismo yung mga taong pinaglalaban natin, sinabi na nilang ayaw ko na, tsaka tayo sumuko. Tayo nanonood, nasasaktan tayo para sa ginagawa sa kanila. Pero mas masasaktan po sila kung sila laban ng laban at tayo sinasabi natin ayaw na namin. Kasi matatalo lang tayo. Ayaw na namin. Nang impluwensya pa ako. Gawin niyo yung kaya niyong gawin. Di ba? Nung kayo ba pinanganak na mahirap, sabi nyo, higa na lang ako. Total, mahirap na lang. Meron nun. Pero hindi sila nanunod kay Badong, yung mga nawalan na ng pag-asa. Nariyan sila, nasa lansangan, nakatitig sa malayo. Tumitingin pag may nagtapon ng basura. Titignan nila kung meron. Hindi naman kayo ganun eh. May cellphone kayo, nakakapag-comment kayo. Dahil lumalaban tayo pare-pareho sa buhay. Kung angat-angat ka ngayon, lumaban ka eh. Yan lang po. Maraming salamat po at